The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Tia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Miyerkules at Biyernes. Ayan, syempre bago tayo magumpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor na si Sir Dionisio G. Alvilla, Director 4, si Sir Joel V. Dator, Director 3, ang ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos, ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres M. Tuates Jr., at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson Santiago. Ayan, binabati rin po namin ang mga masisipag na section heads ng ACD, Sir Jet Molek Subaba, section head po ng STIPS, at kay Ma'am Bess G. S. Magararo, section head naman po ng STIPS. Ayan. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig sa ating live. Sa mga naka-field work po at sa ating mga magigiting na security guards, at sa ating mga drivers po na kasalukuyang nakatravel ngayon. Ayan. Mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Ayan. So, sa bagong usapang RCEF, tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness sa agrikultura. Sa huling episode po ng Usapang RCEF ay pinag-usapan po natin ang kaibahan ng traditional versus mechanized harvesting. Ayan. Kasama po ang Science Research Specialist ng Technology Management and Training Division ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na si Engineer Ryan J. H. Juan. Ayan.
Kaya kung na-miss nyo po ang mga previous episode natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. And please do like and follow the official Facebook page po of the RCEP Mechanization Program. At kung gusto niyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEP Mechanization at Extension Program sa unang 6 na taon, ay i-check nyo lang po ang RCEP Mechanization and Extension Accomplishment Report na ilalagay po namin yung link sa comment section. So, i-click nyo lang po yung link na ilalagay po namin ngayon sa aming comment section. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEP Mechanization Program. Panoorin po natin at pakinggan ang balitang RCEP. Makinaryang RCEP ipinamahagi sa Zambales. 4 na 4-wheel drive tractors na nagkakahalaga ng mahigit 10 million pesos ang ipinamahagi sa qualified farmers, cooperatives, and associations sa lalawigan ng Zambales noong October 7. Bahagi rin ng aktibidad ng isang open forum kasama si DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na maibahagi ang kanilang mga hinaing at upang higit na mapaigting ang mga programang makakatugon sa kanilang pangangailangan. RPS Enterprise Needs Assessment isinagawa sa 3 kooperatiba sa Pangasinan. 3 RCEP Qualified Farmer Cooperatives and Associations sa Pangasinan ang sumailalim sa Enterprise Needs Assessment na isinagawa ng EDB noong October 8. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang estado at operasyon ng kani-kanilang rice processing enterprise. Kabilang sa mga lumahok ay ang Diploman Multipurpose Cooperative mula sa Umingan, Movers Multipurpose Cooperative ng Natividad at Torres Mabuna Marketing Cooperative sa Mapandan. Davao de Oro tumanggap ng 17 million pesos na post-harvest facility. Tinatayang 17.4 million pesos na state-of-the-art post-harvest facility ang tinanggap ng Provincial Local Government Unit ng Davao de Oro sa ginanap na inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 1 noong October 8 sa Moncayo, Davao de Oro. Binubuo ang pasilidad ng isang multi-stage rice mill na kayang magproseso ng 1.5 tons per hour at 2 recirculating dryers na may kapasidad na 6 tons per batch. RPS-1 inilunsad sa Davao del Norte. Formal nang inilunsad ang inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 1 sa Duhali Free Farmers Multipurpose Cooperative o DUFAMCO noong October 8 na naglalayong paigtingin ang suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lokal na magsasaka ng palay. Pinangunahan ni PhilMec Director 3 Joel B. Dator ang paglungsad ng RPS-1 sa DUFAMCO na may kabuang halaga na 11.1 million pesos na kinabibilangan ng isang state-of-the-art rice mill na may kapasidad na 1.5 tons per hour at 2 recirculating dryers na may kapasidad na 6 tons bawat batch. Davao FCAs at LGUs tumanggap ng serbisyong mekanisasyon mula sa RCEP. Nasa 56 farmers, cooperatives and associations at local government units mula sa Davao Region ang nakatanggap ng makinarya at pasilidad sa ilalim ng RCEP Mechanization Program noong October 9 sa Tugbok District, Davao City. Ang mga naipamahagi ay 4-wheel tractor, precision rice seeder, rice combine harvester, village-type rice mill at drying system 1 na aabot sa higit 305 million pesos. CAR tumanggap ng makinaryang RCEP. Mahigit 25 million pesos ng makinaryang RCEP ang ipinamahagi ng PhilMec sa mga farmers, cooperatives and associations at local government units sa Cordillera Administrative Region o CAR noong October 10 sa Tabuk City, Kalinga. Tumanggap ang mga benepisyaryo ng 4 na unit ng 4-wheel drive tractor at 9 na unit ng rice combine harvester na inaasahang makakatulong para pataasin ang kanilang produktibidad at mapadali ang proseso ng kanilang pag-ani.
RPS-1 iginawad sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Formal nang pinasinayaan at iginawad ang Rice Processing System 1 sa lokal na pamahalaan ng Santa Josefa, Agusan del Sur noong October 10. Ang munisipalidad ng Santa Josefa na may 1,194 na magsasaka ng palay ay inaasahang makakatulong sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura gamit ang mga makinaryang ipinamamahagi ng RCEF Mechanization Program. Romblon, opisyal ng bahagi ng RCEF Mechanization Program. Opisyal nang naging bahagi ng RCEF Mechanization Program ang lalawigan ng Romblon matapos isagawa ang kauna-unahang turnover ng mga makinarya sa bayan ng Odyongan noong October 10. Sa unang pagkakataon, 10 unit ng makinarya na may kabuuang halaga na 20.9 million pesos ang ipinagkaloob sa probinsya. Binubuo ito ng 6 na 4-wheel drive tractors at 4 na combine harvesters. Ang Romblon ay isa sa 20 rice-producing provinces na idinagdag bilang benepisyaryo ng programa para sa ikalawang yugto na sinimulan ngayong 2025. 35 FCAs sumailalim sa pagsasanay. Nasa 35 FCAs ang sumailalim sa technical briefing para sa operation at maintenance ng production machinery, on-site training course sa post-harvest technologies at RPS skills training no October 3 to 9. Kabilang sa mga kalahok na FCAs ay benepisyaryo ng mga nagdaang machinery turnovers sa probinsya ng Zambales, Agusan del Norte, Davao City at Kalinga at isang FCA mula sa Pampanga. RPS tampok sa Info Caravan 2025. Ibinida ng PhilMec ang Rice Processing System sa Information Caravan 2025 na ginanap sa San Fernando, Pampanga noong October 9. Mahigit 500 kalahok ang nakatanggap ng mga babasahin tungkol sa programa at mga advocacy materials. Kabilang sa mga ito ang sombrero, bag, ballpen at notebook. Makinaryang pansaka ay pinamahagi sa Caraga Region. Technical na inspeksyon isinagawa. 21 unit ng rice combine harvester na nagkakahalaga ng 38.2 million pesos ang ipinamahagi sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya ng Caraga Region noong October 9 to 10. Kasabay ng pamamahagi, isinagawa rin ang masusing inspeksyon, trial run at technical briefing upang masiguro ang kalidad, kahandaan at tamang paggamit ng mga makinaryang pansaka sa ilalim ng RCEF Mechanization Program. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan, so ngayong araw po ay ang ating recap episode ng kaibahan ng traditional at mechanized harvesting tuwing harvesting season. Ayan, so umpisahan ko ng partner, 'di ba? So ang pinaliwanag ni Engineer Ryan ang traditional harvesting kung saan ginagamit ang lingkaw o hand sickle para sa mano-mano na pagputol ng mga palay. Habang ang mechanized harvesting naman ay ang paggamit ng makinaryang pang-ani tulad ng rice reaper. Ayon din kay Engineer Ryan, may mga gumagamit pa rin ng traditional harvesting tulad ng may mga maliliit na sakahan dahil hindi kayang pasukin ng mga makinarya. So, lalo na daw partner yung mga rice combine. Ayan, kasi syempre malaki siya. So, sa mga maliliit na sakahan, hindi po kayang pasukin nito. Kaya, nananatili po na ginagamit nila ang traditional harvesting. Bukod dito, may mga bukid o lupa na malalalim o masyadong mataas na hindi kayang sampahan ng mga makinarya. At panghuli kung saan may mga palay na dumadapa dahil sa ulan o bagyo na hindi na kaya gamitan ng makinarya. So, during typhoon season din partner, di ba,
mas pinipili nila ang traditional Oo. harvesting dahil hindi kaya ng mga makinarya natin ang pag-harvest sa mga palay. Ibinahagi rin ni Engineer Ryan ang mga nagiging hamon naman ng traditional harvesting. Una raw dito ay ang pagkakasabay-sabay na anihan tuwing harvesting season. Nahihirapan ng ilang magsasaka kumuha ng mga laborers at bukod dito nagiging mahal na rin ang singil ng mga laborers pag ganitong panahon. So syempre pag yung mga anihan season Oo, na mahirap na talagang humanap ng laborer. Ayan. yes, at mahal na rin syempre yung nagiging singil ng mga laborers dahil sabay-sabay. Tag-ulan nga Oo, din. yes, tag-ulan. Ayan. Pangalawa naman po ay yung nabanggit nga kanina ni Ate Pia na typhoon season na nga. Minsan daw po ay inaabot na ng ulan yung mga pag-ani ng mga palay dahil sa mano-manong paggagapas. Inaabot din po ng 2 to 3 days ang pag-aani at minsan ay depende pa daw po kung gaano kaluwang ang sakahan. At syempre, nakadepende pa rin po na kung gaano karami yung laborers na makukuha. Ayan, ipinaliwanag din po ni Engineer Ryan ang proseso ng mechanized harvesting. Pagkatapos po gamitin ang reaper para sa pag-aani ay dadaan naman daw po ito sa paghihiwalay ng butil sa palay o ang threshing. Ayan. Bali, kung gagamit po ng rice reaper, dadaan pa po ito sa threshing. Ayan. Dagdag pa po ni Engineer Ryan, meron din daw po ginagamit na rice combine harvester kung saan pinagsama ang proseso ng harvesting at threshing. Ayan. Kung gagamit po ng reaper, dadaan pa rin po sa threshing. Pero kung rice combine harvester daw po yung gagamitin, ay yun na yung pinagsamang process ng dalawang machinery, ate. Ayan. Ibinahagi rin po ni Engineer Ryan ang pagbabawas ng post-harvest losses o pagkasira ng butil gamit ang mechanized harvesting. Ayon din po kay Engineer Ryan, mas naiiwasan ang deterioration ng palay dahil sa mabilis na pag-aani at dahil iisa lang ang proseso ng mechanized harvesting. Ayan. Malaki talaga yung advantage kung rice combine harvester yung gagamitin sa pag-aani. Yes. Nakakatapos daw po ng 2 to 3 hectares sa isang araw ang paggamit ng mechanized harvesting at bukod po dito ay 2 to 3 laborers lang ang kinakailangan para sa pag-ooperate ng makinarya at syempre yung pagbili ng gasolina. Ayan. Kumbaga, parang yun lang yung mga nagiging gastos kung mechanized ang ating gagamitin. Isipin mo kung ilang laborers yung kukunin mo kung magpapaani ka. Sabihin na nating 7 or 10 para makapag-ani ka sa isang araw. Pero kung gagamit ka ng rice combine harvester talaga, 2 to 3 laborers lang yung gagamitin mo. Sila yung mag-ooperate. Tapos, ang bibilin mo lang is yung gasolina. Talagang malaking tipid, no, malaking ate? tipid. Tsaka yung sa oras din, partner, di ba? Kasi, syempre, pag traditional, kahit marami kang labor, syempre, pag malaki yung sakahan natin, ganyan, siguro abutin ng isang araw, di ba? So, talagang ang laki nung kaibahan sa traditional tsaka sa mechanized. Tsaka bukod dun, ate, sa ang tawag dito? Bukod sa mismong pag-aani, syempre may mga iba pa sigurong binabayaran yung mga farmers natin after nun, di ba? Oo, syempre. Kumbaga, parang hindi lang natatapos dun yung trabaho. Kumbaga, pag traditional sa traditional. Ayan. So, ayan po mga Karadyo Agri, sana nakapag-take down notes kayo sa impormasyon natin tungkol sa pagkakaiba ng traditional at mechanized harvesting. Sa mga meron pa pong katanungan o nais klaruhin tungkol sa ating topic ay maaari po ninyong i-contact ang Technology Management and Training Division sa tntd@philmec.gov.ph. Ayan. So, at pwede nyo rin syempre ipanoorin yung ating replay episode sa ating YouTube channel. Ayan. Para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo po ng RCEF Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons by region o bumisita po kayo sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar.
starting with Luzon. For Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, Philmec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, Philmec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, Philmec, CLSC compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid, or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon.
or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13 covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingal Paloma or you may visit her at DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11 covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung meron kayong mga katanungan regarding sa application ninyo upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Ayan, so, i-ano ko lang din, partner, pwede din tayo mapakinggan sa ating replay sa radyo every Saturday po. Nire-replay po namin yung mga episodes tuwing Saturday. So, sabay-sabay naman po nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Magandang umaga po. Ako po si Johnny Balbuena, isang miyembro po, isalis po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan, malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling sa labi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na doon sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung sakaling sila ay walang ipong puhunan para sa pagganda ng kanilang sakahan. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalampasan, Kasiguran, Aurora ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit nabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabing pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po
higit po kaming nagagalak talaga na ito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalampasan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong hitin po sa aming mga agriculturist, ang aming provincial at ang municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganito isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayon kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming sakahan. At kami naman po ay nangangako din nasusundin po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalampasan Farmer Association, Kasiguran, Aurora. Muli po, maraming po salamat. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Kasiguran, Aurora. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating recap episode ng traditional versus mechanized harvesting. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa ating episode ngayon. Recap episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMIC Kern Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM. PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.